Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang latest update natin ngayong araw, September 23, 2024. Bumugso na nga po yung easterlies o yung mainit na hangin na nanggagaling sa dagat Pasipiko dahil nga po sa tuluyan na paghina ng pagbugso ng ating habagat at asahan na po natin na makakaranas tayo ng maalinsangang panahon sa eastern section ng Visayas at ng Mindanao. Kasama rin po dyan ang Bicol region. Pero inaasahan pa rin po natin yung mga localized thunderstorm, lalong-lalo na nga po sa parte ng Metro Manila at ilang bahagi pa ng Mindanao at ng Visayas. At ayon naman sa ating advanced weather forecast ng European Center ay yung minomonitor natin na posibleng sama ng panahon na makaka-apekto nga sa parte ng extreme northern Luzon ay stable pa rin po yan. Pero sa ngayon po, wala tayong anumang low pressure area na minomonitor sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Dito po sa ating rain map animation, mamaya ng alas 10 ng umaga, wala naman tayong inaasahan ng mga malalakas na pag-ulan, maliban lamang sa biglaang pagbuhos ng pag-ulan, dala-dala po yan ng localized thunderstorm. Pagdating naman po ng alas 3 ng hapon mamaya, may tsansa ng mga isolated rain showers sa western section ng Luzon. At pagdating naman dito sa Visayas, mataas din ang posibilidad na mayroong mga tsansa ng may hina at katamtamang pag-ulan lamang. Pagdating naman po ng alas 6 ng gabi mamaya, mananatiling maayos at maganda ang lagay ng panahon. May mga tsansa pa rin ng mga isolated rain showers sa Mindanao at sa western section ng northern Luzon. Pagdating naman po ng alas 10 ng gabi, patuloy pa rin po magiging maayos ang lagay ng panahon, makulimlim na kaulapan sa halos buong Mindanao. Ganon din po sa northern Luzon ay makulimlim po ang kaulapan. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito po sa ating advanced weather forecast, bukas nga po ay September 24, asahan natin na easterlies pa rin na nakaka-apekto sa ating bansa at magkakaroon ng possible low pressure area o cloud cluster sa labas ng Philippine Area of Responsibility at maging dito nga po sa may parte ng karagatan ng Japan ay magkakaroon ng posibilidad ng low pressure area. Pagdating naman po ng September 25, mananatili nga po na easterlies ang nakaka-apekto sa ating bansa at yung cloud cluster nga po ay sa ngayon ay medyo mas bumaba pa yung posibilidad na mag-develop ito into low pressure area. Pagdating naman ng September 26, eto na nga po, magkakaroon po tayo ng panibagong low pressure area dito nga po sa may northeastern portion ng Taiwan at ito po ay mataas ang tsansa na pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility. By September 27, mapapansin nga po natin, ito yung nasa labas pa rin ng ating PAR. Ganun din po yung isang weather disturbance o yung cloud cluster na meron po siyang sirkulasyon at ito po ay mababa naman ang tsansa na maging low pressure area o bagyo sa ngayon dahil ito po ay mataas ang tsansa na malusaw. By September 28, papasok nga po ng Philippine Area of Responsibility itong low pressure area at posible nga po magdala yan ng pagulan sa may parte ng northern Luzon at extreme northern Luzon. By September 29, asahan natin magiging maulan sa may parte ng extreme northern Luzon at eastern section ng northern Luzon dahil nga po sa low pressure area. By September 30, yung low pressure area nga po sa ngayon, bumaba ang tsansa niya na maging isang bagyo habang nasa loob ng ating bansa at ito po ay nasa western section na ng extreme northern Luzon. By October 1, ito po ay posibleng lumabas na ng ating Philippine Area of Responsibility and October 2, ito po ay posibleng maging bagyo kapag nasa labas na ng ating bansa habang may mga kumpulan ng kaulapan dito nga po sa eastern section ng Visayas at yung pagbugso pa rin ng easterlies o yung mainit na hangin na nanggagaling sa dagat Pasipiko. Inuulit po natin, yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang tsansa na magbago yan.
Kaya manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin yung mga posibleng sama ng panahon na makakaapekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.